Guys, welcome to Pixup. So here we are guys. Today meron tayong repair na electric fan. So meron tayong bagong stator dito o yung fan stator na tinatawag na 3-speed. Ito guys ay motor ng isang electric fan sa madaling salita. Okay. May repair tayo ngayong electric fan guys na kailangan natin palitan ng stator or yung motor ng electric fan. Ito yun. Ito yung bagong bili natin guys. Usually pag bumibili tayo dito guys, explain ko lang walang kasamang thermal fuse, hindi pa siya naka-install, hindi pa nalalagyan ng thermal fuse para maging automatically or maging safe yung ating motor once na magkaroon ng problem sa overheating. So guys, try natin siya guys, ilagyan ng ating thermal fuse. Okay? Ito yung thermal fuse natin guys. At yung square box natin thermal fuse na 3 amperes. Okay? Okay guys, check natin. Kaya lagi ako nag-i-stock nito guys kasi may mga customer tayo na kapitbahay na hindi ko maiwasang tanggihan na actually gaya na sabi ko before, hindi na talaga ako nagre-repair ng electric fan. Sa mga kapitbahay na lang, kinakailangan nila. Yan, so okay siya, good siya, connected pa siya guys. So lagi natin siya check yung thermal fuse pag tayo magpapalit kasi baka mamaya na-install na natin dito sa ating stator, tas hindi pala siya nagwo-work, busted na pala siya. Pero usually guys, may naka-ready na tayo. Eto. Ready ko na to. Lagi na ako may ready nito guys. Check din natin to kasi matagal ko na itong na-prepared. Lagi ako may stock nito. Okay, good din siya. Okay. Kailangan natin ng cable tie guys. Ang thermal fuse, kailangan natin idikit dito sa ating stator coil. Dito. Yan, dikit natin siya dito banda. Para pag uminit yung ating stator coil, madidetect ng ating thermal fuse at magbe-breakdown siya. Paano ba ang tamang lagay natin para maganda yan? Ayan. Nakadikit siya sa ating coil. Ganyan po yung tamang paglagay po natin. Yan, nakita niyo po. Nakadikit siya. Tutok natin. Ayan. Ngayon, meron tayo ditong left and right na paa ng ating thermal fuse. Kukunin natin itong green. Itong green, ito yung tinatawag na common. Yung common natin ito. Usually, itong green na to guys, nakakonekta to sa ating sa ating 220 volts na saksakan yung outlet. Gagawin lang natin guys, kailangan natin siya makonect dito. Banda yan, nakaganyan dapat. Ganyan natin siya. So, kailangan natin mag-cut. Siguro mga hanggang dito. Yan. Cut natin to. Yan. Guys, ano bang purpose guys ng thermal fuse na to? Kung bakit kailangan natin lagyan ng thermal fuse yung ating electric fan? Kasi guys, ang purpose nito, actually, ang pinaka-mechanics nitong thermal fuse na to is 150 Celsius Fahrenheit. Pag uminit siya at na-detect ng ating thermal fuse, magbe-breakdown siya. Yan. Automatic siyang magbe-breakdown para hindi ma-prevent natin or maputol yung current ng kuryente at hindi na siya masunog pa o mag-cause ng sunog. Ito po, para maging safe po tayo. Usually, pag naiiwan natin electric fan, nakalimutan po natin patayin at nag-overheat siya, si thermal fuse po ang magtatrabaho para po hindi po mag-cause ng problema o magkasunog po tayo sa bahay. So, ang paglagay po nito, dahan-dahan lang, bilisan natin kasi baka uminit po yung isang paa, ma-detect ng thermal fuse, magbe-breakdown naman po siya, masisira na kagad yung ating thermal fuse. Ayan, ay. Yan po.
3 amperes po yung nilagay natin na thermal fuse. No? So, ganun din, yung current niya, pag lumagpas ng 3 amperes, magbe-breakdown siya, automatically, mag shutdown yung ating electric fan para ma-prevent ulit yung ating sunog o masunog yung ating electric fan. Yan yun po yung purpose niyan. Tapos, yung pinagputulan po natin na isang green, ikakabit natin dito. Yan. Bali, ang kuryente po, dadaan po dito sa kulay green, papasok sa thermal fuse, papasok po dito sa kabilang green. Lalabas po dito para magkaroon ng output. Ganyan lang po yung simpleng paliwanag din. Kaya po, pag yung ating electric fan, pag sinabi ng ating electrician, pinagawa nyo, nasira po yung nag-stop po yung ating electric fan, namatay. Sinabi ng customer, nasira yung thermal fuse. Lagi nyo pong tatanungin kung pinalitan po ba ng thermal fuse o ang ginawa lang, nakadirekta lang. Dinirekta na lang yung connection para hindi na po umandar ulit. Ganun po yung ginagawa ng ibang technician. Sa akin po, kailangan talaga maglagay tayo ng thermal fuse sa ating electric fan para maging safe po yung ating bahay o anumang magkukos po ng sunog. Lagi nyo po itatanong, pinalitan nyo po ba ng thermal fuse? Ganyan nyo po. O linagyan nyo po ba ng thermal fuse? Lagi nyo pong tatanungin. Sa kasam nagpapalit po ng motor, nagtanong po kayo, sabi ng technician, kailangan po palitan po yung ating motor dahil nasunog na po siya. Hindi na po natin madudugtong-dugtong pa. Tanong nyo po lagi kung pagpalit nyo po ba ng thermal ng ating stator, yung motor, lalagyan nyo po ba ng fuse? Pakisabi po na lagyan nyo na ng fuse para safe po tayo. Yan guys, lalagyan na natin ng shrinkable tube po ang tawag dito. Yan po, shrinkable tube po ang tawag yan. Instead na gumamit po tayo ng electric tape, yan po yung ginagamit natin. Mas mabilis po siya. Yan. Happy holidays po sa lahat. Desperas na mamayang gabi. December 24 po today, holiday. Kaya wala po tayong pasok. Yan po. Okay, nalagyan na natin ng thermal fuse. Okay, kakabit na natin siya guys. Ganun lang guys. Okay guys, nakompleto na natin siya, na-assemble na natin. Sasalpak na natin siya guys, yung wiring na tayo. Ito guys, papalitan na natin to. Ito yung papalit natin bago upgrade na natin siya. Para maganda yung performance niya. Pati itong capacitor guys, papalitan na rin natin. Palitan natin bagong capacitor. So, okay. So guys, sasalpak na lang natin to at i-wiring na lang natin. Para klaro sa iba guys, na-mention ko kanina, itong green, ito yung ating common. Ito yung 220 volts dito direkta rito. Papunta sa switch na yung 1, 2, 3, 4. Pati yung ating neutral. Ito yun. Kaya common ang tawag sa kanya itong green. Itong ating white, black, red. Yung white, ito yung low. Ito yung number 1. Yung black, ito yung medium natin. Ito yung number 2. Itong red, ito guys yung ating number 3. Yan. Itong dalawang yellow natin guys, dito to, nakakonekta to sa ating capacitor. Yan guys. Okay guys, thank you for watching guys. God bless po. Bye-bye you. Happy holidays and Merry Christmas and Happy New Year guys.